Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sadrak, Mesak at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa rebultong ipinagawa ko? Tanong ng hari. Iniuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrak, Mesak at Abednego, Mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sadrak, Mesak at Abednego, kaya iniutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalakas niyang tauhan na gapusin sina Sadrak, Mesak at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamanhang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, Hindi ba 3 lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit 4 ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog at yaong isa ang tingin ko'y Diyos? Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Sadrak, Mesak, purihin ang Diyos ni Sadrak, Mesak at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nanalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman ang daigdig ng mga patay, karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Nakikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailanmay di kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama. Sumagot sila, Si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa, ani Jesus. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin, gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham.
Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas, tugon nila. Ang Diyos ang aming ama. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos, hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Diocesan Shrine and Parish of St. Joseph sa Las Piñas City. Tara, pagnilayan po natin at pagsaluhan ng salita ng Diyos, salita ng buhay. Tayo po ay nasa pang-5 linggo na po ng Kwaresma. Sa lumang kalendaryo ng simbahan, ito yung tinatawag nilang Passion Week o Passion Tide. Sa mga nalalabing araw na ito, mas lalong lalalim yung drama tungkol sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesus. Makikita natin siyang makikipagdiskusyonan sa mga religious leaders, magpapaliwanag at magtuturo sa kanyang mga alagad, at medyo hindi lalayo muna siya, didistansya muna siya sa mga fans at followers niya. Iikot lahat ng mga pagbasa at pagninilay sa linggong ito sa paghahanda ni Jesus sa pagharap sa kanyang pagpapakasakit. At ngayong araw na ito, ngayong Wednesday, ng ika-5 linggo ng Kwaresma, ating pagninilayan yung mga salita ni Jesus na malalaman ninyo ang katotohanan at ito ang magpapalaya sa inyo. Kung titignan natin, ang mundo natin ngayon, maraming dahilan para magpalusot, maraming dahilan para magsinungaling, maraming dahilan para magtago mula sa katotohanan. Sabi nga nila, the truth hurts. And we do everything in order to avoid getting hurt by the truth. At kung titignan natin, marami tayong dahilan. Minsan, gusto natin maprotektahan ang sarili natin, lalo na kung meron tayong pinanghahawakang reputasyon o meron tayong dangal na nalalabi pa sa ating pagkatao. Ginagawa natin to para umiwas sa gulo. We try to please everybody, so we try to cover up our mistakes. Pinagtatakpan natin yung mga mali at mga kapalpakan natin para hindi tayo makasakit o makaagrabyado ng kapwa-tao. Or minsan, ayaw lang natin maging totoo kasi komportable na tayo kung sa ano ang tingin ng ibang tao o ng mundo sa atin. Pero hinahamon tayo ni Jesus ngayong araw na ito na mamuhay sa katotohanan. Oo, ang katotohanan ay masakit. Kapag nakita natin yung hindi ka nais-nais na parte ng pagkatao natin, syempre, it makes us uncomfortable. Hindi tayo kampante, hindi tayo at ease. Dahil nalalaman ng tao na napaka-human natin, napaka-tao natin, napaka-rupok natin, napaka-dumi natin. Kaya, masakit talaga ang katotohanan. Ikalawa, masakit ang katotohanan kasi minsan hahamunin nito tayo na mamuhay ng mas maayos. Kunyari, may nagsabi sa'yo na, oy, kailangan mo na magpatingin sa doktor dahil yung bisyo na yan ay nakakasakit na sa katawan mo. Or pwede tayo sabihan na, puntahan mo na yung taong to kasi kailangan niya ng kausap, kailangan niya ng makikiramay sa problema niya. Or makipagkasundo ka na sa taong yan kasi lalo ka lang nahihirapan pag tuloy-tuloy yung tampuhan ninyo. Minsan ay gusto natin maging komportable na lang. We take comfort in hiding to the point na minsan nasisira natin ang ating sarili. Masakit ang katotohanan, pero kapag hinarap natin to, tayo ay magiging malaya. Malaya saan? Una, malaya mula sa pressure ng mundo. Kapag tayo ay naging totoo sa ating sarili, hindi tayo obligado sa lipunan, obligado sa mundo, obligado sa mga naririnig nating sabi-sabi sa tabi-tabi kung ano dapat, paano natin isasabuhay ang buhay natin. We will be free to move on our own at magbibigay sa atin ng kalayaan yon para panghawakan na sarili natin pagkakilanlan, mapanghawakan na sarili natin pagkatao. Ikalawa, nakakapagpalaya ang katotohanan kasi hindi natin kailangan i-please ang ibang tao.
We don't have to please others. Sabi nga ng isang santo, hindi tayo pera na kailangan mahalin at ipunin ng ibang tao. Tayo ay malaya na makipagkapwa-tao kasi wala tayong tinatago at kung ano nakikita nila sa atin, iyon tayo. At mapagpalaya ang katotohanan kasi kapag tayo ay naging totoo sa ating sarili, magaang ang konsensya natin at mahaharap natin ang Diyos ng may buong pagtitiwala at ng buong pagiging totoo sa isip, sa ating salita at sa ating gawain. Kaya siguro maganda pagnilayan natin ngayong araw na ito how true we are to ourselves and to others. Paano tayo nagiging totoo sa mga tao sa paligid natin? At kung tayo man naging habit na natin ang magpalusot o magtago, siguro magandang challenge to sa atin na harapin natin ang katotohanan tungkol sa sarili natin. Huwag tayo mahiya sa kung sino tayo. At kung may kailangan ayusin, may kailangan baguhin, hindi pa late, hindi pa huli ang lahat para magkaroon ng pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos at sa ating sarili. Kaya manalangin po tayo. Panginoong Jesus, pinahayag mo ang katotohanan, hindi lang sa iyong katuruan, kundi sa iyong buhay. Hindi ka nagpaka-plastic, hindi ka nambola, hindi ka nagkunwari sa harap ng tao, kundi pinaalam mo at pinakilala mo kung sino ka. Ang iyong pagmamahal, ang iyong pagmamalasakit, ang iyong paninindigan at pagkapit sa katotohanan ay naging mahalagang katangian ng ministry mo. At sana Lord, yun din ang matutuhan namin sa iyo, lalo na ngayong Kwaresma. Pag sumikapan nawa namin maging totoo sa aming salita, sa aming pakikipagkapwa-tao, naway hindi kami magtago sa aming mga kinatatakutan na katotohanan ng buhay namin. Sana hindi kami magkunwari o magpaka-plastic sa harap ng kapwa-tao namin, kundi ang pinaka-best gift na maiaalay namin sa Diyos, lalo na ngayong Kwaresma, ay isang pusong mapagkumbaba, isang pusong totoo, isang pusong handang magbalik loob sa iyo at sa aming kapwa. Dahil ikaw ang aming Panginoong nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. At yan po ang ating pagninilay ngayong Miyerkules ng ika-5 linggo ng Kwaresma. Shout out po sa mga parokyang naghahanda na po at nasa kasagsagan ng paghahanda para sa darating na Semana Santa o Holy Week. Tandaan, hindi po sa dami ng activities nagiging fruitful ang mahal na araw, kundi sa bunga nito sa ating buhay bilang parokya, bilang mga Kristiyano, bilang mga Pilipino. Tangkilikin po natin ang TV Maria sa lahat ng kanyang social media platforms. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Diocese of Parañaque. Shalom.